Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome sa ikalimang episode ng I Walk, You Listen. Habang naglalakad tayo rito sa tahimik na kalye sa gitna ng gabi at sinasamahan nyo ako sa aking night walk, may dala akong kwento na talagang magpapakulo ng dugo nyo. Kaya kung saan man kayo nakatayo o nakaupo ngayon, i-relax nyo lang ang sarili nyo at pakinggan nyo to. Wait lang guys, grabe yung nabasa ko kanina sa Reddit. Medyo nanginginig pa nga ako habang kinukwento ko to sa inyo eh. Biruin mo, may isang mother-in-law na sobrang entitled na umabot sa punto na dinungisan niya yung araw ng kasal ng sarili niyang anak dahil lang sa insecurity niya. Nakakabaliw, sobrang laking red flag. Kaya tara, pakinggan natin to. Para mas maintindihan nyo ang sitwasyon, i-break down natin yung context. Si OP ay ikakasal na sana at excited sa lahat ng preparasyon, lalo na sa kanyang wedding gown. Pero itong mother-in-law niya na si MIL talagang low-key na nanggugulo simula pa lang. Ang malala pa rito, may ginawang pambabastos itong si MIL sa mismong nanay ni OP. Kumbaga, dinibdib talaga ni OP yung mga nangyari at medyo naging maanghang na ang hangin sa pagitan nila. Noong araw bago ang kasal, dinala ni OP ang kanyang napakagandang wedding dress sa isang family gathering sa bahay nila at hindi niya alam na may mga taong nag-aabang ng chance para mang-eskandalo. O dito na tayo to sa mismong mainit na bahagi ng kwento. Noong gabing yon, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso, na walang mga huling detalye, naiwan saglit sa kwarto yung wedding dress. E pagbalik ni OP, laking gulat niya nang makitang may mantsa ng pulang wine sa mismong gitna ng tela. Kitang-kita na sinadya talaga ng mother-in-law dahil siya lang naman ang may hawak ng baso ng alak sa kwarto na yun at kitang-kita sa mukha niya ang ngisi ng tagumpay. Sabi pa ni Mile sa kanya, wala namang kwenta yan. Mas maganda kung simpleng damit na lang ang suotin mo para hindi ka mukhang ewan. Dahil doon, napuno na si OP. Imbes na magwala, nag-isip siya ng counter-attack. Habang abala ang lahat sa pagtatawanan, palihim na kinuha ni OP ang paboritong vintage dress ni Emil na nagkakahalaga ng napakalaking halaga at sinadya niyang buhusan ng bleach sabay tago sa closet nito. Kinabukasan, pagkakita ni MIL sa nasirang damit, halos himatayin siya sa sobrang galit. Pero wala siyang magawa dahil alam niyang kasalanan niya rin dahil siya ang nauna. Natuloy pa rin ang kasal ni OP, suot ang isang backup dress na mas maganda pa at hindi na nakaporma ang MIL sa buong seremonya. Sa huli naging napakaganda at mapayapa ang araw ng kasal. Hindi na nakapagreklamo si MIL dahil naramdaman niya ang karma at mas pinili na lang ng pamilya ng asawa ni OP na huwag siyang pansinin. Natuto siyang magbayad sa kanyang mga pinaggagawa at ngayon masayang-masaya si OP kasama ang kanyang asawa na hinding-hindi siya pinabayaan. So, anong sa inyo guys? Valid ba yung ginawa ni OP para ipagtanggol ang sarili niya at ang nanay niya o siya ba ang naging problema rito? Comment down below at pag-usapan natin yan